example, smartphones or sensors. Yun lang po. Okay, so to summarize, anong pinaka-keyword mo sa electrical machine, sa apparatus at sa devices? Sinabing electrical machines. Para sa akin po ma'am, ang machine po, siya po yung mechanical system po na may moving parts. Ang Okay. apparatus naman po, siya po yung mga instruments or equipments po na inassemble po. And lastly, yung device naman po, siya po yung equipment or gadget na ginagamit po na may target po siya na purpose. Parang gano'n po. Okay, so target purpose. Ayan. So, ibig sabihin, sa devices, hindi siya pwede maging machine. O depende kung mayroon siyang mechanical system or mayroon siyang target purpose. Sa apparatus ay ina-assemble, anong specific na kailangan pagka-assemble? Ano pa mangyayari kay apparatus? Ano po ma'am? Bukod sa assemble, ano pang meron sa apparatus? Ina-assemble, ano pa? Kung si devices ay may target purpose, si machines ay more on conversion ng energy kasi may mechanical system, conversion of energy. Ano naman pag kay apparatus? Si apparatus naman po ay may specific po siya na technical, experimental, or operational procedure po. Ayun, may procedure siya. Technical, operational. Meron siyang certain procedure. Okay, thank you, Mr. Bon Adrian Alfante. So, electrical machine, pwede siya nagko-convert ng energy. So, at ang idea natin, may moving parts. So, pwede siyang mechanical system, mechanical to electrical, electrical to mechanical. So, yan nga yung ating generator motor. Apparatus assembly with specific procedure. So, in example niya, madami. May mga laboratory apparatus, tama. Pwede mong i-assemble kapag ikaw ay sa chem lab, assemble kung physics lab, kung anong gagawin mo. Then, devices is equipment or specific purpose. So, example niya is gadget, cellphone, for communication, internet. So, sa atin, pwede ang devices natin or pasok sa devices na electrical ay circuit breaker. Pwede siyang specific purpose ng circuit breaker ay mag-break ng circuit para kung magkaroon ng overload ay mag-trip. Ayan. Apparatus, ina-assemble, pwede din sa transformer, ina-assemble yun para sa specific procedure, mag-taas or magbaba ng voltage. Then, ano pa bang pwede example? Pwede din siguro sa mga apparatus yung may mga monitoring system, controlling system. Yan. Kasi may procedure, may system. Mga system. Yan. So, pwede din siya sa apparatus. Example siguro is yung ating sa mga relay, sa devices. Pwede din yung ating equipment na pang mga readings, pang read. Ayan. Ammeter, voltmeter, wattmeter. Yan, lahat may meter, meter reading. I-read yung kailangan yung current, voltage, power. Pwede din yung mga special purpose, circuit breaker, switch, special purpose ng switch, taga-on and off, system relay, monitoring, mga monitoring system, mga checking, kailangan i-check. So, example is traffic light. O, saan kaya papasok si traffic light? So, alam niyo na ng traffic light, mga ka-EE. EE ang nagawa niyan, traffic light. So, saan kaya siya papasok dyan? Tanungin natin si Romel Mercado.
Si Hello. Romel. Hello po. For me po, papasok po siya sa machine po. Dahil may naikot-ikot Device na po sa pala. traffic. Sorry ba? Devices po pala. Yan, natunog na ang messenger. I-off niya yung mga messenger niya. Silent lang, silent. Tsaka mag-focus kayo sa klase. Pag bigla kayo natawag, iba na naman ang sasagot niyo. Okay, o bakit? Ano sagot mo, Mr. Romel? Machine ba si traffic light? Devices. O bakit Device. devices? Ang dalang specific purpose po, sabi po kanina sa definition ng devices po na may target purpose po siya, and yung purpose po ng traffic lights po is to control the traffic po and operates yung mga ways po, and yun po yung naging purpose ng device, kaya pumasok po siya sa devices. Okay, devices. So, si traffic light is devices kasi meron yung mga control mechanism na ang purpose niya nga ay mag-control. Let's say, i-control niya yung stop and go. Tama. So, hindi siya electrical machine. Wala namang naikot-ikot din. Ang machine is more on nagko-convert ng energy and may rotating parts na. Okay, next. So, bigay pa tayo ng example. Yan yung sinasabi ko sa inyo na possible, alam mo yung traffic light, pero saan mo nga siya ika-category? Alam ko pa ang traffic light, may red, may green, may orange. Pero siya ba yung machine, apparatus, devices? Kaya maganda nga na kung may mga free time kayo, maging curious kayo sa pang-electrical machine. Hindi lang sa concept, sa solving, pati sa mga actual. Mas maganda yung madami kayong matutunan. Yung mga ginagamit ng mga bombero. Let's say, yung mga ginagamit ng bombero. Fire extinguisher, fire truck, fire hose. Saan kaya siya papasok? Buti pa yung napasok, ano? Diba yung napasok ko? Saan siya papasok? Sa Mr. Masakaya. Ma'am, Mr. maalin po dun sa tatlo niyong binanggit? Tunay. Ano po? Hindi po ma'am, dun po sa ano. Pwede siyang, ibig sabihin ang fire extinguisher, pwedeng electrical machine. Hindi po Sabi? ma'am. Sige, alin talaga? Ang sa akin po, ang feeling ko po, ang fire truck po, machine po siya. Okay. Fire truck. Ay, hiwalay na natin yung yung alternator nun. Hindi kasama yun. Doon na lang sa fire hose o kaya fire extinguisher. Ang Set up na yun. Ang fire hose po ma'am ay device po. Device dahil Ang purpose po kasi niya po ay yung nagpa-convey po siya, ay naglalabas po siya ng water. So, parang ano. Pero, bago mo magamit yung fire hose, ano kailangan mong gawin doon? May gagana ng kanya? Bubuksan po. Bubuksan? Kailangan mo siyang i-assemble. Kailangan mo siyang i-assemble at kailangan may procedure ka. Alam mo siya gamitin. So siya ay aparatus. Sige po ma'am. Magbubumbero po ako. Bago ka magbumbero, pwede naman pag kayo
Pero mas maganda pasado kayo sa board exam. Eligibility. Oo, kasi yung kabarkada ko civil, bombero siya eh. Pero siya is civil. Oh, again, isa pa, sige, tanong pa tayo. Smoke detector. Saan siya papasok? Smoke detector. Si Margaret, yan, nag-raise siya ng hand kanina. Good morning po. Ang smoke detectors po ay papasok po sa devices dahil po ng mga diodes po and sensors po. Okay, tsaka ang specific purpose niya ay mag-detect ng smoke. Bago siya umandar, bago siya gumana, kailangan may ma-detect siyang smoke. Yun yung target purpose niya. Okay, so huwag malilito ha. Electrical machine, more on nagko-convert ng energy. Mechanical to electrical, electrical to mechanical. O basta yung alam yung mga energy, kinetic energy. And may moving parts. Yan, may moving parts. Kaya nga sabi ko kanina yung fire extinguisher, pwede kayo maging machine. Wala mo na ikot-ikot yun. O kayo ang may ikot. Apparatus, bago mo magamit, may i-assemble mo muna or may certain procedure. Kaya nga example kanina ni Mr. Alfante ay sa mga laboratory. O bago kayo makapag-laboratory, di ka kailangan nyo ng procedure. O kaya pag nagla-laboratory kayo, meron kayong methodology, procedure. And devices, may specific purpose. Yung equipment, pwede na din siyang kasama ng devices. And again, mas maganda is inaaral niyo talaga yung pwede niyong aralin kahit may klase or wala. Dagdag knowledge lang. So, okay na tayo dyan. Next. Number 2 assignment. Mamaya na is yung mga parts ng alternator. Mamaya tayo sa mga parts. Okay na tayo sa number 1. To summarize, electrical machines, nag-convert ng energy, mechanical to electrical, mechanical to electrical, ay di mag-aakta si generator. Dahil ang input niya ay mechanical, ang output niya ay kuryente. So, generator ay yung ating nagiging supply o source ng power. Pag naman siya ay EE to NE, ay di siya ay mag-aakas motor. At yung motor naman natin, ang input niya is kuryente muna bago siya magkaroon ng mechanical or torque. Mechanical output, kadalasan ng mga mechanical output is yung ating tinatawag na torque. Ay mga naikot. Then, ko-convert pa kung saan mo gusto into kinetic energy o kung saan pa pwede. And, meron dapat siyang rotating parts. Sa apparatus, ina-assemble, may procedure, madami pwede, laboratory apparatus. So, paano naging apparatus si transformer? Yan ang sunod natin sa tanong. Pwede ba maging apparatus si transformer na nasa apparatus na subject nyo? Talangin natin. At bakit? Opo, kasi ina-assemble po ang transformer. Tama naman, ina-assemble nga ang transformer. Bakit kaya siya nasa apparatus? Bukod sa wala siyang rotating parts, ano pa kaya si RJ, si Perez. Perez, hindi ka kawan ngayon? Hindi ka suspended? Hindi po, ma'am. Hindi. Sige. Sagot ka muna, Perez. Ano po, ma'am, yung kung ang transformer po ay pwedeng classify na apparatus. So, ano po, ma'am, pwede po dahil po yung mga transformer po ay may mechanical parts po. Tulad po ng mga high power at saka system assembly po na malalaki po yung power na kinakonduct po. Ano daw? Ba't may mga mechanical? So, hindi siya machine kasi walang naikot. Okay? Ayan, basta hindi Tapos po, hindi ma'am, natin siya may sasabi. process po ng pagdidistribute ng kuryente.
Pag step up or step down. Hindi rin siya device kasi nga masyadong malawak. Hindi lang specific purpose niya, hindi lang madami siyang ginagawa. Kasi pag sinabing device natin, isa lang yung target purpose niya. Smoke detector, mag-detect ng smoke. Ayan. Madaming masyadong pwedeng gawin sa transformer. Pwede siyang mag-step or step down ng voltage. Then, syempre, meron siya tinatawag natin na different parts na pwedeng i-assemble. Di ba, for sure, kung nakapagbaklas na kayo ng transformer, meron yung EI core and winding na pag binuo nyo siya, nakadepende sa dami ng inyong winding at core, ang inyong create na primary to secondary voltage. Nandito yung primary voltage, yung source natin, to secondary voltage, yung papunta sa loop. Depende sa dami ng ma-assemble nyo na yung core na pag-iikutan at depende rin sa dami ng iikot nyo na turns. Ayan. So, kaya the transformer is part of apparatus. Okay, next. So, last. O pwede example, saan siya papasok. Kasi ang kalagay lang ang status ko kaya unlike kay Ano pa bang nakikita? kahit Mga switch gear. Ayan. O, yung capacitor bank. Ayan, sa power factor correction. Saan siya papasok? Mga switch gear, capacitor bank. Si Mr. Renzo ang sulat. so ang sabi dun sa parang mabubuti daw. Electrical switch gear. Ang mga switch gear ay yung ating mga combination ng mga fuses, switches, breakers. Wala si Panghula. Next, si Renz Leonard. Yes po. Sa tingin ko po, papasok ang switchgear sa aparatos. Bakit sa aparatus? Since hindi po siya pwede sa machines kasi wala naman siyang mga rotating parts, then Okay. may specific lang din siya purpose na to control the electricity, parang to on or off. Then hindi naman po siya pwede sa device kasi masyado siyang parang complicated, hindi lang siya single component. Okay, very good. Tama naman. Tsaka yan na yung, di ba, apparatus and devices, mga breakers. Okay, tama. Next. Last one, capacitor bank. Saan papasok si capacitor bank? Capacitor bank. Si Mackenzie Santiago. Yung capacitor bank po, ma'am, ay device. Kasi po, meron lang siyang Sa device. devices. Sige, bakit sa devices? Kasi meron lang po siyang isang purpose po, which is mag-store po ng energy. Nadami siyang purpose. Pwede nga siyang mag-correct ng power factor. Okay. So, example niyan, So,
isa lang sa madami. Madaming gamit ang capacitor. Bukod sa siya ay nakakapag-store ng energy, pwede din siya mag-act as pang power factor correction, meaning pang pataas ng efficiency. Di ba kaya tayo nagpa-power factor correction? Pag mababa ang power factor, madaming losses. Pag ginamit natin si capacitor bank, tumataas yung efficiency niya, nababawasan ng losses. So, hindi siya isa lang. Medyo komplikado din. Madami din gamit. Kaya ipapasok natin si capacitor bank kay apparatus. Okay tayo dyan? Okay tayo dun, guys? Ayan, yan naman yung mga pahapyaw lang na pwede niyong aralin. Next natin ay number 3. Ayan. So, bago tayo magpunta sa number 3, isama na natin sa discussion. Ayan, ito. Overview ng 3-phase versus single phase. Again, may mga kailangan tayo sa subject na to. Pero hindi naman totally lahat. Merong kailangan, merong hindi. And halos lahat kasi ng computation natin, nagmamatter yung connections, yung Y or delta. Kung single phase or 3-phase. Kung anong kailangan yung tandaan. Kung sa pag-given, yan ba ay line or phase? Pag wala sinabi, anong connection? So, dito pa lang, i-recall na natin para pag nasa machines na tayo ng alternator, dire-diretso na, hindi laging, recall. So, kasi nga, continuous na yung discussion natin. So, recall muna natin yung mga concept ng 3-phase versus single phase. So, types of system in electric circuit, pwede tayong single phase, pwede tayong 3-phase. So, pag single phase, only one phase, the current will flow through only one wire. Then, there will be a return path called neutral to complete the circuit. So, hindi porke single phase, iisang wire. Walang ganun sa iiha. Kasi sala yung naiisip niya na ang single phase ay isang wire. Hindi gagana circuit pag iisang wire. So, let's say ito, yan. Hindi pwedeng yan na yun. So, lagi yan ganyan. Ito, single phase. Single phase. So, pwede itong line 1, line 2. Pwede itong line 1, ito neutral. Pwede natin gamitin yung ganyang symbol. Single. Tapos ito, pwede siyang phase. Diba dati ito isa flux? Pwede din siya as phase. Single phase. So, single phase 2 wire. So, pwede siyang line 1, line 2 para sa tong live wire. So, ito mas ma-appreciate nyo kung nag-a-actual kayo. Let's say, nagma-macboard kayo sa mga TESDA. Yan. Ito lang naman ay live neutral. Ayan. So, yan ang ating single phase 2 wire. Lagi siyang dalawang wire. For example, ay kung kayo ay pag-actual na, meron tayo halimbawang scenario na 2 bulbs. By the way, kadalasan tayo sa residential. Mga single phase residential. So, ano bang voltahe natin sa residential? AC ha? Mr. Pilapil, anong voltahe natin sa residential dito sa Pilipinas? Ano po? Is 60 Hz po, tas 230 volts po. Okay, so frequency 60 Hz. 230 volts. Tama, 230. Hindi siya 220 siya. 230 volts. 230 volts. So, nakapag-read na kayo mismo sa outlet. Nakapagtusok na kayo mismo sa outlet.
Nakapagtusok na kayo mismo sa outlet? Na-try niyo na magbasa ng nasa outlet? Anyone sa inyo na ito yung ating multimeter. Multimeter, naka-AC. Na-try niya ng kuhanin yung galing sa supply. Yes po, ma'am. Yes. So, ano nakuha niyong value? Sakto, 230? Ang alam ko po ay close po sa 230. Close. So, malamang makukuha niyo is in between ng 222, 230. Hindi sasakto sa 230 kasi nga alternating yan. May time na mataas, may time na mababa. Pero nasa range siya ng 220 to 230. Kadalasan na 225 volts AC. Ayan. So, yun yung ginagamit natin sa residential. So, possible, alam mo siya. Alam mo yung single phase. Alam mo na merong dalawang wire. Alam mo na pwedeng parehas yung line. O yung isa ay line, isa ay neutral. Pero what if binigyan ka ng scenario na, let's say, 2 bulbs na meron ng kasamang switch na single pole na ari daw ay naka-series. Tapos 2 bulbs. At ay naka-switch din. Na 3-way. Na ari daw ay naka-parallel. Ayan. Pero kahit wala man ang switch, baka hindi nyo pa alam yung switch. Yung switch ay pang off and off ng ating sa circuit. So, doon natin kinoconnect. Pag single pole, pag buhay mo, patay, isa lang. Pag 3-way, pwede nasa dalawang location ka, nakokontrol mo. Ayan. Ito yung rekta sa isang location. Itong 3-way, pwede sa isang location, nasa baba, tapos yung isa nasa taas, para sa nakokontrol. Ngayon, alam mo ba ito i-actual? Yan ang tanong. Alam mo ba siya i-actual as residential na may 2 bulb daw na series, then 2 bulb in parallel? So, paano mo siya i-connecta? Siyempre, hindi naman tayo nagti-3-phase ngayon. Natin yung 3-phase ngayon. Subject natin ang motor, generator. Pero yung idea na paggamit nito, line 1, line 2, line 1 neutral, tsaka yung mga concept ng series na equal ang current, equal ang voltage, na na-try niya na siyang gawin na merong load na bulb o napailaw. Na actual hindi sa multi-sim. Nakapag-try na ba kayo ng ganyan? Anyone sa inyo, guys? Meron? Wala pa. Yung ating scraps, kung yung nakita niyo. Basta na-upload sa Silent means yes or no? Meron? Wala. Wala pa. Ayun. So, okay lang yan. Kasi hindi naman talaga natin siya nagagawa dito. Pero alam mo na yun ay single phase. Alam mo na yun ang connection niya. Series, magkakadugtong lang yung bumbilya. Let's say, line 1, line 2, bulb 1, si-series lang sa bulb 2, si-series lang sa bulb 3. Kung lahat ay series, si-series lang sa bulb 2. Tapos, i-return mo na sa line 2. So, ganyan siya gawin yan, actual. Let's say, lahat ay series. Kaya pag naputol din wala na siya. Pero yan yung sinasabi natin, single phase na dalawang wire. Pag parallel naman, ito yung ating line 1, ito yung ating line 2. Ayan. Tapos doon mo na ikukuha doon sa isa.
Ayan, so meaning yan yung ating single phase na merong line 1, line 2, na pwede mo yung gawin paras na live wire o pwede mong gawin siyang as neutral. So, ang application nga niyan sa mga residential, sa mga ilaw. Ayun, pag nag 3-phase na, hindi na pwedeng bumbilya kasi mababa ang wattage ng bumbilya. Talagang pang single phase yan. Pag nag 3-phase na, 3-phase na, yung tatlong linya na yan. Yung mga sa motor control na tawag dyan. Paano natin i-connect yung terminals ng mga motor o kaya terminals ng ating mga generator. Ayun. So, syempre, hahanapin natin yung tatlong linya na magkoconnect sa kanila. Ito, kita natin yung dalawang linya, kaya siya single phase. Nagagets niya, guys? Yes po. So, pag naputol dito sa parallel, yan, meron pa dito sa kabila. Ito, rekta ha, wala tong switch. Pero alam naman natin ang mga ilaw, kaya control na switch. Ito lang para ma-analyze ko. Nasaan nga ba yung sinasabing single phase, line 1, line 2? Nasaan siya sa actual? Nasaan siya sa drawing? Alam mo siya, concept. Alam mo siya i-solve. Ito ang formula ng single phase. Pero nasaan siya sa actual? So, yan yung gusto kong matutunan sa inyo. Wala lang tayong mga gamit dito. Siguro dapat sa circuits 3, sa circuits 2. Siguro naman, babalikan yan sa mga design subject niya. Sa fourth year na siguro. Ayan. Then ngayon tayo ay 3-phase, 3-wire. Depende kung anong i-connect natin, kung motor na nakaway. Kaya pag pumunta kayo sa machines lab, meron dong induction motor trainer, yung tinuturo ko nung tayo face-to-face na syllabus ang dinidiscuss. Yung may nakaganto doon sa motor, nakaway. So, color code yan. Ang color code natin sa 3-phase ay RYB. So, ang RYB natin is red, yellow, blue. Yeah. So, ibig sabihin, tatlong linya, tatlong in, tatlo ding out. Kagaya nito, sa single phase 2 wire, dalawang wire talaga yan. And, pwede siya mag 4 wire pag magdadagdag pa kayo ng neutral. Ang tawag na doon ay 3-phase 4 wire. So, pag naglalagay ng neutral para safe sa connection. And pag kinuha niyo si red at saka si neutral, and pag kinuha niyo, isang linya na yan. Kaya kinuha niya si yellow at sa neutral, isang linya na ulit. Pag kinuha niya si blue at si neutral, isang linya na ulit. Kaya sa 3-phase, pwede kayong kumuha ng tatlong single phase. O kung gusto niyo naman, kuha kayo sa red at sa yellow, line to line naman yan, line to line. Yellow at blue, line to line. Red and blue, line to line naman yan. Kaya kadalasan ay prepared natin ng 3-phase para pag may nasirang linya, pwede pa siyang magamit. Hindi lang siya applicable sa lahat kasi nga dun yan sa matataas na load sa mga industrial and commercial. So explain naman natin yung example nun. Dito na lang ako magsusulat-sulat ha. Ito naman ay pang kawan lang. Yung hard copy natin sa face-to-face na lang ha. Hindi ko nakabibigyan ng soft copy. Kasi nagka-issue na before na ang estudyante ay binigyan ng soft copy, ini-upload sa ibang site. Siyempre, hindi naman yan inyo. Diba? Property ng instructor siya ang gumawa ng learning materials. Tapos kung saan nyo ini-upload. Hindi naman kayo. Yung mga nauna, ini-upload. At alam niyo kung bakit ini-upload. Kasi merong kinukuhan documents. Let's say merong assignment. Na yung assignment niya, nandun sa site na yun. Para makuha yung sagot sa assignment niya na nasa site na yun, kailangan mag-upload ng documents. Ayun ang ginagawa. Kaya hindi na nagbibigay ng soft copy na yun. Hard copy. Baka kasi magtaka kayo, bakit tayo pamimbigyan ng soft copy? Ayan, so, ito neutral, line 1, line 2, line 3.
So, again, mas prepared to pag mga industrial tsaka commercial. Ano ba yung industrial commercial? Yung malalakihan ng establishment. Sa residential, mga bahayan. Pag industrial, mga manufacturing na to. Manufacturing. O yung mga kumpanya na sadya. Let's say, kumpanya ng Epson, kumpanya ng mga sasakyan. Commercial establishment ay mga SM, mga malls, let's say, mga Jollibee na nakahiwalay. Yan. So, dito, nagti-three phase na siya. Kung mapapansin nyo, may mga malalapit diyang poste na may mga malalaking ganyan. So, ito yung transformer. Kasi nga, kailangan nila ng mas matataas na voltage. Higher voltage na yung kailangan nila. Yun naman mga poste sa atin, di ba, mga ganyan lang. Ay, nakaganyan lang, ano. So, wala, bihira yung transformer. Siguro meron pag madami siya. So, itong tatlong linya na to, ito yung ating line-to-line, ito yung neutral. Ang three-phase na siya. Kasi siyempre, sa industrial and commercial, nandun yung malalaking generator. Nandun na yung malalaking mga motors. Nandun na sa kanila. Which is, yan yung wala sa residential. May motor kami sa amin, electric fan. So, yung electric fan naman is mababa pa rin ang rating. May motor kami sa bahay, aircon. May motor ang aircon. Ang ginagawa na lang doon, let's say 2 HP, ang mataas-taas ang 2 HP. Ina-adjust na lang yung wire size sa load schedule. Single phase pa din siya, pero ang ina-adjust doon ay load schedule. So, sa load schedule naman, dito kayo nagko-compute ng rating ng circuit breaker, rating ng wire, depende sa makukonsumo nyo sa bahay. So, syempre, nakapal tong wire. Tumataas yung number ng wire natin. From manipis, pakapal. Ganun din circuit breaker. Pinakamababa, 15 ampere trip. Matataas yan hanggang 60, tataas pa yan. Depende kung daming load kayo sa bahay. So, yan ang ina-adjust. Hindi nyo pwedeng kahit sabihin patataas yung inyong mga appliances, ito 3-phase na agad. Hindi siya pwede. So, ang ginagawa niyan, kayo as electrical engineer, future, ito yung ginagawa niya sa design at saka sa load schedule. Pero ito again, kung siya ay residential, single phase lang yan. Ngayon, kung kayo ay pupunta sa design ng matataas, ang tawag naman natin doon ay PEE. Kasi tatlo yan, REE, RME. RME is a registered master electrician, registered electrical engineer, professional electrical engineer. So, pag matataas na voltage, sa PEE na yan. Kasi madami pa dyan pinapin. Pero pwede din ang REE mag-design, pero si PEE pa din yung nag-sa-sign and seal. Sign and seal. Pwedeng ikaw mag-design kung magaling ka talaga. Kaya mo yung high voltage, madaming appliances, madaming transformer na kailangan. Madami ng analysis ng ating mga load schedule, balancing. Pwedeng ikaw, pero PE pa din ang mag-finalize sign and seal. So, sa atin sa residential, sa REE, pwede tayo ditong gumawa ng mga design, mababa pa ang voltage, pero lahat ng sign and seal ay sa PE. Ayan. So, yan na yung mga pwede nyung puntahan in future. REE, PEE. And sa atin, sa subject natin, sa 3-phase, iba siya i-design. Iba i-design lahat ng 3-phase. Hindi ko lang sure kung nagkita na kayo ng mga linyahan ng 3-phase. Pwedeng alam mo siya isa, may square root of 3 to, may times 3. Pero sa actual, iba na siya gawin talaga. Next ay yung paglalagay ng 120 degrees apart, hindi na natin gagamitin sa pagbabalance.
Hello, hello. Mic test. May audio ko, guys. Meron. Okay. Meron. So, yun lang. Hello. Meron. Yes po, ma'am. Ayan. So, i-off ko lang ang mic nyo. Minsan makagastas yung inyong background. So, ma'am, kami ba ay maglalagay pa ng mga 120 bar, angle 120 sa mga voltage? Hindi na. So, ina-explain lang na pag 3-phase, meron yan. May 120 degrees apart. Pero sa computation natin ngayon sa machines, wala na. Hindi na natin gagamitin yan. Ma'am, yung pagbe-vector ng 3-phase, hindi na rin. Hindi na rin natin yan gagamitin. Okay? Then, si Timothy nakahubad. Ay, Timothy, papakita ka na yung katawan. Ang katawan ni Timothy. Mag-up cam pa mo na Timothy, di ka pa nagdadamit. Pag online na, kay ate nanliligo pa, no? Yung open attend, tapos biglang liligo. Okay. Next, sa 3-phase can be used as 3 single-phase systems. So, dyan naman, yan na nga yung in-explain ko kanina. Kahit sa ang linya, pwede kayong kumuha as live wire nyo. Pwede kayong magdagdag ng port wire as neutral, or pwede nga nung inyong gamitin ay line to line. Yan, so ito yung hinahanap ko sa inyo nung last na ito yung pinakamahalaga sa atin. So, sa delta at saka sa y. So, na-explain na natin na si y ay may common point, si delta ay wala. Tawag sa common point ni y is neutral. Then, ang equal sa kanya ay current, phase current equals line current. Sa delta naman, ang equal sa kanya ay phase voltage kay line voltage. Ngayon, may mga bar angle to. Doon sa circuits 2 na pagsasolve, may mga bar angle siya. Let's say BAB equals square root of 3 ng BAN bar angle 30. So again, hindi na natin siya gagamitin. Ito na lang gagamitin natin, kailangan natin. Tatandaan nyo ha, hindi na natin isasama yung mga bar angle. Normally, may bar angle siya sa pagkakompute. Pero ngayon, yan na lang, yung common condition. So, sa Y connected, line equals phase in terms of current. Then, in terms of voltage, V line or E line equals square root of 3 ng E phase or V phase. Next, in terms of delta, E line equals E phase, then I line equals square root of 3 ng I phase. Hindi na natin again, isasama yung mga bar again. Then, kung tandaan nyo, sa inyong circuits to again, yan yung mga possible connection. Load and source, or source and load. Hindi na natin gagamitin yan, yung nag-unbalance ng load. Kung saan kinoconnect pa natin ng ginagamitan pa natin ng formula ng circuits 1, delta to y or y to delta. Hindi na natin gagamitin yan. Ina-assume natin na balance na yung mga load natin dito. Okay? So, kung balance na siya, ang kailangan na lang talaga natin ay yung idea sa delta, V line equals V phase. I line equals square root of 3 ng I phase. At yung idea sa Y, V line equals square root of 3 ng V phase. And I line equals I phase. Ito na most of the time yung ginagamit natin. Hindi na tayo nagamit ng nakadelta yung source, tapos nakadelta yung load, or naka-Y yung source, nakadelta yung load. Hindi na natin ito ginagamit. Tsaka yung mga bar angle 120, bar angle negative 120, bar angle positive 240, hindi na rin. Inuunahan ko na kayong sabihin para hindi kayo ma-confuse sa pagsusolve. Ayaw nga natin na mali-mali ang ginagawa niyo. So, ito kailangan ito. Pero yung paglalagay ng bar angle sa voltage, hindi na natin gagamitin. Maliwanag ba yan? Baka kasi mamaya malito pa kayo magamit niya. Itatanong nyo, ma'am, balance po ba rin or unbalance? So, matic balance na lahat ng ating sinasolve. Pero, hindi na nagre-reflect yung mga bar angle. Next, yan, no? Diba? Madaming pwedeng connection. Siguro magagamit natin yan sa induction motor. Yan, sa motor.
Pero sa generator, isang connection lang lagi ang ginagamit niya. Mahirap sa kanya i-vector. Paano magbe-vector? So, yung waveform o diagram, hindi na rin tayo maglilipat-lipat yan. So, sa circuits to, ginagawa na natin yan, pero dito hindi na. Then, yung power to weight ratio natin na sinasabi is yung power ng 3-phase. Power to weight ratio of 3-phase alternator is high as compared to single phase. So, syempre naman, kasi sa 3-phase ka, makakakuha ka ng tatlong power. So, explain natin yung mga formula ng power. Baka nalimutan nyo na. Magtanong muna tayo para ma-recall tayo. Classmate. Si Mark. Mark, anong formula ng power? Anong alam mo muna palang klase ng power? Anong formula ng power? Anong alam mo klase ng power? Anong unit ng power? Mama ko po ba? Si Mark Gian. Hindi, okay na si Mr. Pilapit. Mark Gian. Ano po? Ano po? Square root of 3 VLIL cos theta po. Ano daw? Laksan mo ito yung boses. Square root of 3 VLIL cos theta po. Saan naka-equal? Sa tsaka ng unit? Anong tawag? Power is equals to square root of 3 VLIL cos theta po. Tapos po ang unit po ay watts. Ang unit ay? Watts. Okay, pwede. 3-phase power yan kasi may square root of 3. Next, si Mr. Luis. Ano po mga formula ng power? There are 3 formula po for power as said po ni Mr. Talisic po. The active power, the square root of 3 VLIL cos theta with the unit po of watts. And reactive power po with square root of 3 VLIL sin theta with the unit po of bars and apparent power of square root of 3 VLIL of units po VA. Ang unit ay volt ampere. Okay, mga 3-phase power yan. Tama. Pero, sige, explain muna natin yung pinagkaiba ng formula sa power ng single phase sa 3-phase. So, single phase versus 3-phase. Ito na yung assignment ko sa inyo. So, randomly, natanong kayo. Single phase, triangle tayo. Right triangle to guys, PQS. Then this is your theta. So, syempre, yan din naman ang triangle niya. Hindi naman yan mababago. PQS. So, ito yung real power na naka-watts. Ganon din dito. Ito yung reactive power na naka-bars. Ganon din dito. At ito yung apparent power na naka-volt ampere. Apparent, naka-volt ampere. Ganon din dito. Pero pagdating sa formula dito, ino-note muna natin na magnitude only lang tayo. Bakit? Kasi ang apparent power po ay kino-conjugate when a VI conjugate. BI conjugate o B conjugate I. Pero kung magnitude lang yung mga given, wala naman tayo ko-conjugate. Magko-conjugate tayo pag may bar angle. Pag may bar angle yung mga current at voltage natin. So dito, ino-note natin magnitude. So sa single phase, BI cosine theta ang sabi niya. Or yung cosine theta, yung power factor. Wala tayong nilalagay na subscript. Pero dapat talaga dyan ay V phase, I phase, and yung phase difference nitong dalawa ay yung ating sa power factor. Yan talaga dapat ang formula.
Eh, ma'am, ba't di tayo naglalagay ng phase? Kasi nga, single phase. So, matik, isang phase talaga yun. Kaya hindi na natin nalalagay. Na-explain na lang natin na VIPL. Pero siya dapat ay V-phase, I-phase, PL. Di na nga lang nilalagay kasi iisang phase naman ang single phase na ginagamit natin. Ngayon, pagdating dito sa three-phase, siya daw ay tatlong single phase. So, single phase plus single phase plus single phase. Ayun. So, tatlo silang single phase. So, meaning, tatlo siyang B phase, I phase, times I phase, times PF. Plus yun din, plus yun din. Eh, dahil nga pare-pare sila na tatlo, ay di 3B phase, I phase, power factor. O, dun siya galing. Kaya pag ang ginamit yung multiplier ay times 3, bawal kayo maglagay ng line. Phase lahat yan. Kasi nga, dito siya galing. Ng concept ng power, ina-add lang naman natin yan. Tatlong power sa linya. Pag-a-addin lang natin. Kaya siya nag-times 3. Kasi pare-pares lang yan. Nagigets po? Kaya sinasabi ko, balance na yan. Kasi kung unbalance yan, dapat magkakaibang current yan. Kung tandaan niyo yung concept ng balance at unbalance. Pag unbalance, magkakaibang value ng current. Tama ba? Gusto inyong unbalance, si circuits 2. Pag balance, pare-pares ang current. So bawal kayong palit-palit ng formula na gagawin nyo itong line, pero ang multiplier nyo ay times 3. Pag times 3 ang multiplier nyo, lagi siyang phase. Maliwanag ba yan, class? So, wag niyong lituhin ang sarili niyo. Pag RA phase ulit, RA B phase, I phase, or factor, reactive factor, RF. RF. Ang pangit lang isulat na rin ang aking ginagamit na. Nauubos yung dulo. Ayaw na sumulat. Reactive factor, sin theta. Or factor cosine theta. Sorry, RF. So, kaya times 3 na lang ulit. Kasi nga, siya ay Q1 plus Q2 plus Q3. Ganon din sa S. S ng 3 phase. Times 3 lang ulit. B phase, I phase. Again, wala tayong i-conjugate. Kasi nga, magnitude lang naman ang ating kinocompute pa dito. Pero dapat, pag may bar angle ang voltage and current, yung conjugate method ang ginagamit. Ngayon, pagdating dun sa isa, yun na yung naka-square root of 3. Huwag niyong paglahukin. Kung times 3, phase lahat. Kung square root of 3, line lahat. Power 3 phase, square root of 3, line voltage, line current, power factor. Q ng 3 phase, square root of 3, line voltage, line current, reactive factor. S ng 3 phase, square root of 3, VLI. Ayan. So, huwag tayong maglahok-lahok nung ating mga ginagamit na line and phase. Square root of 3, dapat lahat ay line. Times 3, lahat ay phase. So, yun pa din ang mga unit nyo na. Watts, bars, volt, ampere. Kailangan alam nyo ang tawag, apparent, reactive, real power. Pwede din tawagin kay apparent ay complex power. Yan ang pwede tawag sa kanya, apparent or complex power. Ayan, so yan na yung recall 3-phase na assignment nyo. Ginagamit natin yan sa pagkakompute ng machines kasi ina-assume natin na bulk power na yung ating ginagamit kaya naka 3-phase. Pag bulk power, mataas yung voltage. Sabi nga kanina, sa residential, nasa 230 volts lang. So, pag tinaasan na natin, nagdi-3-phase na tayo. So, ganyan ang hitsura niya sa pag sinilip niya sa oscilloscope.
Ayan, summary ng ating Y versus delta or star versus delta. By the way, ang pwedeng tawag kay delta ay mesh. Kung may Y or star, diba? Y or star. Pag naman delta, or mesh. Ayan. So, pag sinabihan ka ng I delta U, ay di ang katumbas niyan ay I mesh U. Ayan. Okay, so iba yung mesh na circuit analysis at iba din yung mesh as delta. So, bakit pwede mo siyang i-mesh? Yeah? Bakit pwede mo siyang ma-miss o ma-mesh? I miss you, I mesh you. At delta, kasi closed loop. Hindi ka naman makakapag-mesh sa Y. Pwede ka mag-mesh sa Y, di bukas. Pero mas prepared siya sa delta. Kasi closed loop. Diba doon tayo nag-mesh or nag-loop sa mga closed loop. Ayun na explanation. Kaya pwede ang tawag kay delta ay mesh. Y ay star. Mukha naman talaga siyang star, yung Y. Kaya mga other terms sa kanya. So ito, common na to, na-discuss na natin. Yan, ito, explain natin. Bakit kaya? In terms of speed, sige, pa-explain natin. Si Lawrence, pabasa ko ng sa speed, table ng star, table ng delta. For speed star connection, the speed of the star-connected motors is slow as they receive 1/√3 of the voltage. And for delta connection, the speed of the delta connected motor is high because each phase gets the total of the line voltage. And bakit mo kaya, paano mo kaya i-connect yun? Sa tingin ko po ay based po dun sa formula po na VL equals for star connection, VL equals to square root of 3 V phase. Since to find V phase po ay mas maliit po yung V phase, so magiging 1 over or inverse po ng square root of 3. So sa delta connection po, mas mabagal po pala sa star. So at mas mabilis sa Sige, lituhin mo pa kami. Ano talaga? Ano talaga, Lawrence? Sige, tulungan mo nga siya, Leia. Si Leia. De Castro. De Castro. Ano po, sa star po, mabagal po yung under ng motor kasi maliit po yung voltage niya, which is yung 1/√3. Yun po yung natatanggap po ng bawat winding. While for delta po, mabilis po yung under po ng motor kasi buong line voltage po yung nakakatanggap po sa bawat winding po. Okay, so tama naman, tinagalog nyo nga lang. Saan natin pwede i-connect na concept na related yung speed sa voltage? Diyan papasok kayo yung EM. Pasok, mga EM. Saan nyo pwedeng i-relate na connected yung speed kay voltage? So, sa atin sa EM2, may connection pa din yung speed na N kay voltage. Pero bago tayo magkakaroon ng idea sa EM2, nagamit na natin yung idea na yan sa EM1. So, kung tandaan niyo yung Ponzi. Flux. Ayan, Ponzi, di ba?
So, kung mapapansin nyo, yung speed dito, directly proportional kay generated EMF. So, meaning, kapag mabilis or mataas yung speed, mataas din yung ma-generate na voltage. Eh, saan ba equal ang voltage? Sa delta. Kasi V line equals V phase. Ngayon, pag sa Y, yung V phase natin ay V line divided square root of 3. Kasi ang kailangan natin sa mga computation guys ay phase. Yan ang kailangan natin sa mga computation. Ngayon, yung line of phase, equal lang. So, ibig sabihin, mataas yung phase dito, mataas din yung speed. Dito, yung phase, V line over square root of 3. Kaya medyo mababa yung speed niya. Again, ito sa EM1, on Z. Pagdating sa EM2, iba na yung formula. Ibang formula na. Pero yung concept na ang voltage at speed ay directly proportional, same pa rin. Check pa din yun. Iba lang yung formula. Nagagets po. Yes po. Parang naiba lang bagay yung mga set ng formula. Pero yung idea, galing lang din sa EM1. Kasi nga, machine din naman eh. Hindi naman mababago yun. Yung generator yun pa din. Naiba lang. Naging 3-phase lang. Naging AC. Doon lang DC. Ginamitan lang ng ibang component. May pinaltan lang. Pero yun pa din. Generator pa din. Parang ikaw lang din na ibang version. Parang ikaw yung DC ng second year. Ngayong third year ka na, AC ka na. Medyo ibang version na. Mas malakas-lakas na ano. Version 3.0. Mas mahusay-husay na. Next is, thank you, Ms. De Castro. Okay na tayo sa speed. Dito na tayo sa number of turns. Saan natin pwedeng i-connect ulit yan? Kay Kurt Matthew. Kurt Matthew Portero. Ayan, sige, ikaw nga, Mr. Quartero. Mag-off mic ka? On mic pala, ano ba tawag? O nga, on mic. By for the number of turns, for star connection requires less number of turns, and for delta connection requires large number of turns. Since ano po, yung star connection po is parang may neutron po, kaya po less na lang po yung kailangan niyang turns, and then sa delta po series po, kaya po feel ko po ay need po ng large number of turns. Ano daw? Ano yung feel ko po? Pag kayo nasagot, alsin nyo na yung mga para sa akin. Feel ko po. Siguro. Yung mga ganong term. Next, si Colleen. Colleen, saan natin pwedeng i-relate na formula? Ang pinag-uusapan ay voltage and turns. Kanina, voltage and speed. Na-relate natin sa formula sa EM1. Nasabi ng ma'am, directly proportional. Nasabi ng ma'am, may ganyan din tayong formula sa EM2, directly proportional ang speed sa voltage. Iba lang yung formula. Pero same concept. So meaning, meron din tayong formula na same concept. Saan kaya formula? Si Colleen. Colleen, may idea ka? Wait lang po. Kaya dito rin yung pangalan. Dalawahan. Colleen Francesca. Kurt Matthew. Ma'am, Leah okay. Ezra. Sige, ano, Colleen? So, ang ano ko po, feel ko Ano yung po ano? connected po siya sa, dun din po sa formula ng sa EM1, yung pong sa Zipon. Wala namang speed doon. Wala namang turns doon. Anong pwedeng i-connect doon? Number of Ang end doon ay speed,
Wait lang. Kaya mo yan. May nag-raise hand kanina. Sino nag-raise hand? Raise hand. Nawala yung nag-raise hand kanina. Ayan, si Mr. Besina. Mr. Besina. Ma'am, ano po, yung sinabi po kanina dun po sa star connection, mas less po yung voltage, tapos sa delta po mas marami. Kaya po mas less po yung required na turns po sa star connection kasi nga po mas maliit po yung voltage. Doon naman po sa delta, mas maraming turns po yung required kasi mas malaki po yung voltage. Yun na nga yung sinagot ni Kawan kanina. Yung sinagot. Kaya tanong ko, saan nire-relate na formula? Siyempre, formula base yan. Sige na nga, para kayo gutom na ata. Inuulit-ulit nyo lang, sagot din yung kaklase. Pwede din doon sa Ponzi, pero hindi yung N. Yung N dyan ay speed, yung Z. Yung Z dyan ay number of conductor. Yung number of conductor is related to number of turns. So, lagi tayong may 2 conductor per turn. Depende pala kung anong itsura ng connection. Kung siya ay double layer or single layer. Pero connected nga yung number of conductors kay number of turns. Or pwede yung sa ating Paradise Law. Kaya nalimutan nyo na si Paradise Law. Paradise Law states that negative n d flux dt. Yan, the rate of change of flux with respect to time multiplied by number of turns. Reverse yung ikot ay equal kay induced EMF, where your EMF is the voltage. Nakalimutan nyo na ito sa Paradise Law. Voltage. Ayun, ang N dito, hindi to speed. Hindi to speed, ito ay turns. Ayun, directly proportional na ulit si turns kay EMF, kay voltage. So, yung D-flux dito, nakalimutan nyo na pag may rate of change ng flux kay time, tapos meron tayong turns, makakapag-produce tayo na induced EMF. Di ba nagkawan tayo dyan? Nag-experiment pa kayo nung magnetism? Magnetism. Hindi ko kung EM nyo, magnetism at saka electromagnetism. Yan, nag-experiment pa tayo niyan. Na pag may magnet, may nakakreate na magnetic field. Pag isinaksak natin, pag may electro, sinaksak natin, iikot yun, magkakaroon ng rotation. Siyempre, yung ating isang magnet, nagpulupot pa tayo ng mga wire. Yan, nagpulupot pa tayo ng, sa akin pa nga kayo, di ba ako pa nag-provide sa inyo ng wire? Ang mahal-mahal pala ng wire, ano? Tapos binigay ko lang sa inyo. Ang mahal pala ng wire, 4-5 isang taon ng wire. Yan, madami din kayo na pagpapatol na at napag-iikot. So, pag meron yan, merong number of turns, merong rotation, makakat yung magnetic field, magkakaroon ng induced EMF. Kaya, directly proportional ulit sa number of turns kay EMF. O, saan ba mataas ang EMF? Kay delta, kasi hindi nababa yung kanyang phase voltage at line voltage equal. Kaya madami din siya number of turns. Ngayon, pagdating sa Y, dahil ang kanyang line voltage ay divide square root of 3, mababawasan din yung kanyang number of turns. And so, si Mr. Escalona, naka-raise hand. Napindot lang po, sorry po. Pero naiinip na siya. Dahil napindot mo yan, ikaw ang magbasa nito, Mr. Escalona. Insulation level. For insulation level, star connection, the insulation required is low. And for delta connection, the high insulation is required. Sige, explain. May nahanap natin ay diba For star connection po or yung Y connection, the required insulation po is low. Mas mababa po siya compared po dun sa
sa Delta connection, ang naisip ko pong idea is mainly po due to the voltage produced din po dahil nga po mas mababa nga po siya sa star connection. Kaya po mas mababa po yung insulation na required sa star connection. Ano daw yun? Ano daw? So, insulation ay balot. Ano yung pagkakabalot ng ating mga wire. So, makapal kapag mataas ang voltage. So, pag mataas ang voltage, makapal ang balot ng wire. Eh, kita nyo naman dyan sa mga aircon, yung wire ng pabanda sa aircon, mas makapal siya. Versus doon sa mga wire na, yan, sa charger ng cellphone, charger ng laptop. So, kung i-apply natin, kung saan mataas ang voltage, doon mataas ang insulation, which is sa delta. Next, network type. O, tatandaan nyo to sa network, di ba? Pag walang sinabi, yung sa Y is in power transmission network. Sa delta ay power distribution. Sa lahat ng computation natin, pag walang sinabi, Y ang ginagamit natin. Common. Okay, note niyo na kasi mamaya tatanong na naman kayo, ma'am, wala pa nakalagay na connection. Eh, dinidiscuss ko na nga ngayon. So, lahat ng computation natin na walang connection, basta 3-phase, you can assume it as Y. Kasi siya nga yung common. Bakit siya naman common? Kasi common sa atin lagi na kailangan natin mabari yung voltage. Bihira na kailangan natin i-fix yung voltage o equal. Diba equal pag delta? Pag Y naman ay in terms of phase lagi tayo ha. Phase voltage lagi ang priority natin. Yan. So, ito sa Y. Kasi kailangan, most of the time natin, kailangan natin isipin kung paano mapapataas ang mapapababa ang voltage. So, para yun ay mapataas, di line ang kailangan natin. Line equals square root of 3. Times natin sa V-phase para siya itumaas. Para naman siya bumaba, yung V-line, di-divide natin na square root of 3. Eh, hindi natin yan magagawa sa delta. Kasi may equal lang sila. So, most of the time, ito yung common na ginagamit natin. So, basta 3-phase, hindi nasabi, assume Y connected. Assume. So, pag naman sinabi na delta, hindi huwag yung i-assume sinabi na E. Malinaw ba yun? Ay, i-assume ko tong Y. Eh, sinabi naman delta connection. Ang ina-assume ay walang sinabing connection. Sa lahat ng computation ha, maliwanag ba yan? Tsaka, bukod sa common ang Y, dahil madali nga siyang pataasin at pababain ng voltage, is from the word common. Di ba siya may common point? So, meaning, madali natin siya makukuhanan ng linya kasi hahanapin agad natin yung common point. Okay po? Naintindihan niyo guys? Mayroon sa online, hindi ko alam kung nakikinig ko hindi. Ayan, so, di okay na tayo dito sa mga voltage na nare-receive. Yung 230, sabi ko sa inyo, siya nga yung common. 230 volts. Common yan sa residential. So, pag delta, pwede siya umabot ng 414. Sa single phase yan, pwede din mas mataas pa dyan. Lalo na sa 3-phase. Sa 3-phase, kilovolts. Meron tayong MB, meron tayong kilovolts, meron tayong megavolts. Types of system sa star, di pwede tayong 3-phase 4 wire. Kailan lang tayo nagti-3-phase 4 wire? Sige nga, recall circuits 2. Kailan tayo nagti-3-phase 4 wire? Anong kailangan sa 3-phase 4 wire? Ano sinasabi natin doon? Mr. Brasa. Nag-take phase forward po tayo kapag
ano po, kapag ang connection niyo po is Y-to-Y, meaning may ano po tayo, may neutral line po tayo in which po kinukuha po natin yung neutral current po. Okay, tama. Yun. Gagamit lang tayo ng 3-phase 4-wire pag gusto nating isolve si neutral current. At wala nun sa delta. Okay, so, magsasolve ba tayo dito ng neutral current? So, parang wala. Parang sa 3-phase lang talaga yun. Or sa power system. Sa power system siya. Sa power system, i-recall niyo yung inyong symmetrical. Mga A squared, A, doon siya ginagamit. So, pinaglahok na, pinapaglahok na sa power system ay EM2, apparatus, circuits 2, EM1. Ayun, yung 4 na subject na yun, nandun sa power system. Ayan, then last, bago tayo mag-solve ng problem, pang-recall lang tong mga problem na to, mga terms. Yan. Classification of electrical machines. So, okay na kayo sa DC, nasa AC na kayo. Kung mapapansin niya sa AC, dadalwa naman lagi ang pinagpipilian niya. Siya ba ay synchronous or asynchronous? In types of bearers of electrical circuits to one another, siya ba ay rigid or flexible? Yan lang naman madalas ang pinag-uusapan natin. Ang machine mo ba ay synchronous or asynchronous? Siya ba ay rigid or flexible? So, dito muna tayo. So, pag rigid, wala siyang rotating parts. Transformer, stationary parts lang meron. And take note, mas mataas ang efficiency ng transformer sa lahat ng machine. Kasi nga, wala siyang rotating parts. So, bawas na agad. Wala na kayong mechanical loss. So, ang nagko-contribute na loss na lang sa kanya, hindi yung ating mga electrical loss, copper loss na lang. Pero dahil si electrical machines na asynchronous and synchronous, may mga rotating parts, medyo bawas ulit ang kanyang efficiency dahil present ang electrical and mechanical. At kaya siya tinawag na flexible kasi nga pwede mo siyang i-revise from mechanical to electrical or electrical to mechanical. Parang isang process lang na ni-reverse mo lang. Magagamit mo siya as generator, magagamit mo siya as motor. Next, ano ba yung synchronous and asynchronous? So, pag sinabing flexible, nare-reverse process mo. Flexible ka ba bukas, mamaya? Madaling baguhin. Flexible ka ba sa gantong schedule? Ikaw, ma'am, kulang ng instructor, turo ka muna ng beacons. Flexible ka ba? Pwede ka sa ganito. Unlike transformer, yun lang talagang pwede sa kanya, mag-step up or step down ng voltage. Pero madami siyang ginagawa. Hindi naka-focus nga lang doon sa ganito. Ngayon, okay na tayo sa rigid and flexible. Doon na tayo sa synchronous, asynchronous. So, asynchronous, tsaka synchronous. Synchro. Yan. Kung mapapansin nyo guys, hindi sa lahat ay mababasa niyo yung generator motor. Yan lang yung mababasa niyo. Balik ko yung PowerPoint ha. Hindi kayo tumingin sa kabila. And sa AC machine, under ng AC machine, synchronous machine, asynchronous machine. Tapos, under ng synchronous machine, doon pa naglagay. Synchronous generator, synchronous motor. So, pwede siya single phase, three phase. Under ng asynchronous, iisa na lang, induction machines. Ayan. So, ano pong pinagkaiba ng dalawa? So, lahat ng synchronous, meron ditong constant. Pag sinabi natin constant, ay wala na bago. Pag sinabing asynchronous, ito naman ay varying. Kung madaling tandaan, asynchro.
A5, 7, A5, swelduhan. Minsan ang sweldo ay A5, A20. So, pabago-bago. Ito, synchronous constant. So, meaning, kung synchronous generator siya, synchronous motor, may constant sa kanya. At yung kino-constant natin sa kanya ay speed. Ngayon, kung asynchronous yan, varying, ang binabago din natin sa kanya ay speed. Tatandaan nyo na. O kaya walang ganyan si transformer kasi wala namang speed si transformer. Wala dong rotor. At dapat nagre-reflect yan sa pagsusolve nyo. Iba isolve ang asynchronous, iba isolve ang synchronous. So, itong mga synchronous, nakapokus to kay EMF, mga pagkuha ng voltage. Ito namang asynchronous, nakapokus to sa yan, pabago-bagong speed. At saka, pag nabagong speed, kakasabi lang naman kanina, madaming related speed kay EMF. Ayun. So, pag nabagong speed, di ba ulit ang formula ni EMF? Dito, kung ano lang yung speed na yun, yun lang yung kay EMF. Nagagets po. And ito, nasa finals pa naman to. Kasi mga motor to. Ito, prelimit to. Pero, generator lang. Hindi kasama si motor. Hindi niya siya finals sa motor. Para hindi kayo malito. Nakakalito yan pag lahok-lahok. Okay, so wala kayong tanong. Okay na tayo kay assignment number 1, assignment number 3. Meron pa tayong isa, assignment number 2, at ito yung panimula ng ating discussion. So, wala kayong tanong. Bigyan ko muna kayo ng break, 15 minutes. Okay, so Saka tayo magtuloy. Break tayo muna. So, break time, 15 minutes. Tapos, ito tuloy natin hanggang 1 p.m. tayo. Sayang naman yung oras pag di tayo nagkaklase. Wala na nga kami bibigyan eh. Wala kang dala. Wala. Sarili ko lang. Chismis. Sige, pwede ka mo. pabigas pa rin. Bagong buhay ka tayo. Tapos lifetime, may pa-lifetime. Okay, so problem number 1. Pakibasa at pakisagot na lang din. Aliyah. Hello po, ma'am. Rinig po. Parinig naman. Number 1, the phase displacement between phases in three-phase source in system is always C po 120 degrees.
Okay, tama yan Again, for concept, magagamit pa natin. Pero sa computation, hindi na Hindi na natin siya magagamit sa computation ng EM2. Pero sa concept, kailangan tandaan nyo lang. Next, number 2, Angelo. Number 2. In a star-connected system, the line current is letter B equal to the phase current. Equal to the phase current. Okay, tama. Next. Number 3, si Arnold. The power in three-phase star system is equal to letter A, power equals square root of 3 times BL times RL times power factor. Okay, tama. Next, number 4, Mr. Charles. Current power drawn by the power 3-phase consumer for line voltage V and line current I given by Wala dyan sa choices ang sagot. Mali yung mga choices. Ano sagot? 3 V phase times current phase. This current power. Okay, wala dapat cosine theta. Wala dapat power factor. Either 3B phase A phase or square root of 3 VLI. Walang sagot sa 4, wala sa choices. Next, Mr. Christian Lawrence, number 5. The power factor angle of a balanced three-phase load is the phase angle between Di po, ma'am. Phase voltage and phase current. Okay, tama yan. Phase voltage and phase current. Next, Clinton, number 6. Delta connected system line current is Ano sagot? Nasaan na yung nagbasa ng tanong? Clinton. letter Letter ano? A. Ha? A po, A. Hindi clear yung pagsasalita mo. Hindi ko rinig. A po, ma'am. Letter ano? A po, A. A. Paano siya naging A? Saan mo ba nabasa yan? Nakikinig ka ba sa discussion kanina? Ano bang formula ng line current sa delta? Clinton, ikaw pa din. Hindi yan letter A. Walang kinalaman letter A dyan. Ma'am, letter D po. Bakit letter D? Delta connected po siya kasi. Tapos yung the square times yung point. Sa delta, ang line current ay equal kay
Clinton, ikaw pa din. Linawin mo ang pagsasalita. Ma'am, letter D po yung sagot. Letter? D po, yung 1.732 times the base current. Bakit yun? Yung current ay yung usually square root of 2 times kanya po yung base current. Okay, yung 1.732 ay equivalent sa square root of 3. Okay na? Number 7, 3-phase Y connected. Phase angle nila is A, 30 degrees. Pero again, hindi na natin ito magagamit sa computation. Number 8, in positive sequence, which statement is true. B line leaves B phase, letter B. Pero again, hindi na natin ito magagamit sa computation. Ang sagot dito ay B. For number 9 and 10, so sasagutan natin. Pang-recall ng 3. Okay, pakibasa ko ng problem number 9. A 3-phase is reconnected alternator with a power rating of 100 kilovolts ampere and 6,600 volts delivers at 0.85 power factor lagging. Determine the value of the FM current. Okay, so identify the given. Hindi po ako nagbubukas portal. Pero sabi ng estudyante, hindi po. Sila naman nag-chat. Chat mo na lang student. Ano daw, kain na, hindi ko marinig. Ano daw, identify the given number 9, Mr. Darcy. Ang power po is 1,500 kilovolts ampere. Ang voltage po is 6,600 volts. And unang given ay 3-phase, then Y connected. Anong sunod? Yung 1.5, ano yun? power rating. Anong klase power? Apparent power. Apparent power po. And ang voltage po is 6,600. Saan yun? Saan nakikita yun? Sa Gmail, ma. Wait lang. Ng Sir Rekman. I-data mo. Tos. Sir. I-date lang. Or no, 95. Paano kaya yung Kilowatt pa 95. 95.6. Wow! 96. Paano kaya yun? Kaya. Paano kaya Malamang yun yung namura ko.
Hindi ba ako oras? Nagsisilpon sa harap ko. Ayun, comment. Baka may bad meron din naman bad comment sa akin. Meron din. Meron ba? Anong sabi sa inyo? Ano lang naman daw. Sabi sa inyo? Wala naman sa nagre-relate dito. Sabi ko, Okay na guys, medyo maingay lang sa faculty room. Sorry po. Okay na yan. So, SI 15 kVA. So, yung 6,600 guys, itong 6,600 volts, hindi siya naka-identify kung ano yung pagkaliban niya. So, ang atin lang lagi sinasabi, if not stated, you will use this as line voltage. So, if not stated. So, sa lahat na yun sa lahat ng given, if your voltage and current is not stated, you will use it as line voltage or line current. So, ano po explanation din, ma'am? Syempre, yan ay yung mga common. Lagi ang ginagamit natin is common. Si Y, common siya. Then, yung line voltage and line current, common naman to na ratings. Yan. So, mga ratings yan. Let's say ito yung rating ng alternator, naka-line voltage and line current yan. Yung mga phase value naman, let's say phase voltage and phase current, gagamitin nyo lang to kapag sinabi siya or stated siya as current per phase o voltage per phase. Yan. So, again, if the given in the problem does not state if it's a line or phase voltage or current, we will assume always that it is line voltage or line current because that is the rating of your machine. Gagamitin nyo lang siyang per phase kapag stated. Malinaw yan guys? Kahit maingay? Hello? Ayan. Ay, Beshi. Mag-machines ka na. Kulang pa na instructor sa machine. May 5 to 8 na, Friday. Sa'yo na to. Hindi na, tapos na ako. Pero ang work from home mo, dito ka din nag-meeting. Work from home daw yan. Hindi, work from home na eh. Oo. Pag-Friday pwede, oo. Kasi ano yata kay ibibigay sa kay Golo. Hindi, kay Maureen. Kanina? Nag-apply ulit si Doon niya tayo bibigay. Iba yung apat apa, okay. Sige. Apat, so secrets mo yung next week. Dapat hindi ka nang iba department. Kayo pala ulit na nag-apply. Meron nag-apply ka nang Nung hindi ka lugi, biyahe dito. Ano, Saturday morning alis. Masakit yun ako dito. Tapos gano'n ako sa bahay. Bags ulit. Sipag. Dapat gari naging kilogram. Aray lag guys, lag. Dapat hindi yung kilogram ha, lag yan, lag. Okay, sabi na full load current. So what is our full load current? Full load current, if not stated, is line current. So, ang full load current ay line current din. So, direct sub lang to. S equals square root of 3 VLIN. Huwag nyo samahan ng power factor, ha? Lalahok-lahok yan. Ayan, kung gagamit kayo ng power factor, kasi given naman, ay yun ay dapat kay P. P equals square root of 3 VLIL power factor. Since wala namang given na P, pwede nating i-divide si P ng PF. So, P divide PF equals square root of 3 VLIL. And kung i-recall natin ang formula ng power factor, that is P over S, makuha natin si S ay P over PF. So, P over PF is also S, kaya babalik lang din dito. So, S and this machines. Machines. I miss machine. Oo nga. So, babalik pa rin sa formulang ito. Nagkakaintindihan po. Kaintindihan class. Opo.
Okay, so ibig sabihin, direct sub lang talaga Sab muna to. ako mag sa ano, sasabad ko. I-line equals S over square root of 3 VL. Again, yung full load current natin is line current lang din. So, 1.5 times 10 to the 3 divides square root of 3 times 6,600. Paki-compute na lang ako, guys. Akala ko nag-a-apply din yan eh. Sa inyo pala. Go, JT. Ano pa sagot? 4 decimal places tayo lagi eh. Wala lang ituturo ka subject. Wala pa nagpa-machines. Kulang pa machines. Tatlong section Hindi pa. ka sir, ano kung kay Rachel? Hindi ka kasama namin sa school. Tsaka econ. Magaling ako doon. Cash flow. Oh. Ang sagot, guys. Erto pag online. Ano ba din kayo? Online. Pag third year ay online ang event. Saan ba ka nag-work, Meral ko? Sa Tigas. Malaki daw monthly doon eh. Sakto lang mo. Oo, malaki daw. 35 daw ang monthly nyo doon. Oo. Tamo. Serte yata. 35 monthly. Mag-BBS yun po. Paldo talaga sir eh. Meral ko. Sagot guys dito. Hindi, value muna. Value. Ayan, ampere. So, I thank you. Letter D. Pagpapa-accredit sa. Ayan. Letter D na yan. Next, number 10. So, ganyan lang din yan. So, 3 phase ulit, Y connected. Then, 440 volts ay line voltage. Edi 440 volts. Tapos, sabi daw, ang current, hindi ulit sinabi, assume line lang ulit. 40 amperes. Tapos, power factor daw ay 0.866 lag. Yung lag, guys, wala pa siyang effect dahil hindi naman tayo nag-vector solution pa. So, yung mga lag na yan, dun pa yan sa alternator part 2. Sa part 2 pa yan magkaka-effect ng mga bar angle o vector solution. So, ito, hinahanap lang ang power taken. So, real power lang yun. P square root of 3 BLIL power factor. So, recta formula lang dito. Yan. Times 0.866. Ayan. Anong benefits doon? Anong libre bahay, libre kain. Libre bahay, libre kain. Hindi. Ang sagot ay equal kay 35 nga per month ng mga yan. Wala pang OT. Sa duga ng meral ko sa kuryente. Sagot dito guys. Ma'am, 26.3992 kilowatts po. 26.3992 kilowatts. So, real power ang hinahanap. Kung hinahanap ang reactive power or apparent power, kayo nang bahala. So, ito naman ay pang-recall lang sa 3-phase. Then, next meeting. So, next meeting na natin ituloy. Yung assignment number 2, pakiaral. So, ano na yung working principle and parts of the alternator. So, kailan na next meeting natin, guys? Next meeting natin ay Thursday. Check ko lang ha. Wednesday. Attend ako ng Wednesday kasi wala pa kayong isasama rin nun. Ano? So, yung online natin na 10 to 11.
So, attend muna ako doon. Wala pa naman kayo masyadong isa-summary. Siguro next Wednesday na lang tayo mag-asynchronous doon. Maliwanag ba yun, Cash? Hello? Yes po, ma'am. So, gagamitin muna natin yung time sa Wednesday para mag-klase, then Thursday. Then next Wednesday, doon na tayo mag-asynchronous kasi madami na tayong mag-discuss. And mamaya ay may schedule pa tayo ng engineering economy 5 to 6. So, mag-message na lang kayo sa GC ng Econ para maalala ko. At hanapin ko pa yung syllabus na niya, i-adjust ko pa. May question pa kayo? May question pa kayo, guys? Wala na. Make sure ready kayo sa next week na ipacheck yung mga notebook nyo, ha? Kailangan yung mga nag-discuss natin, nagre-reflect sa notebook. Kahit yung mga basic formula, basic concept. So, Wednesday magkakasa ako, Thursday magkakasa ulit. And mamaya sa Econ, imimit ko kayo. Paki-message na lang ako. Dahil wala pa akong nagagawang GCR. Again, dinagdag lang naman yan sa akin. So, yan guys. Dali na lang natin next meeting ang machine sa. Thank you sa pag-attend. Thank you po. Thank you po.